Magandang gabi, welcome po sa Usapang Loan at Online Lending Livestream. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 24, 2024. Saan man kayo naroroon ngayon? Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating live. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. And hopefully po wala pong nanggugulo sa inyo na mga ulang ngayong araw. Dahil weekend po. Hopefully nagpapahinga ang mga walang mga pusong ula collectors. By the way, huwag kalimutan pong i-like po ang ating live. Kumusta po kayo? Kumusta ang lahat? Walang tao. Asan ang mga tao? May viewers pero walang tao sa chat box. Nagsusulat or nasa ano pa? Nasa labas pa ng ads. Tulog na ba ang lahat? Tulog na?
Shoutout po kay Ma'am Chris. Opo, sobrang sisi, parang nabudol, parang tinatarget nila ako. Nag-uumpisa, isa paring ano to? Planado nila yung lahat. So actually, ang mga online lending collectors ay wala talagang sinasanto at whatever status you have, wala silang pinipili as long as mayroon kang utang sa mga online lending app at na-forward ito sa kanila kasi yung mga collectors po ay third party yan eh. So once po kayo na forward sa third party collector, ihanda niyo na ang sarili ninyo dahil yun na ang umpisang magiging dagok sa inyong buhay. Shoutout po kay mahal ko self ko. Magandang gabi. So, pasensya na po kagabi. Wala po ako kagabi. Sino man yung nag-aantay sa akin kagabi? Wala po ako dahil late na kasi kaming dumating. Nag-out of town kami nung nakaraang araw at doon kami natulog. Umuwi kami kahapon, nakarating kami dito wala na, alas 6 mahigit na. So sobrang pagod, mahabang biyahe, halos 5 oras sa bus. So kailangan naming magpahinga. Salamat mahal ko self ko. Salamat po at inaantay ninyo ang aking live. Sino bang naka-follow na sa ating official Facebook page ang Usapang Loan? Nag-post ata ako doon na walang live if I'm not mistaken or nakalimutan ko. Minsan lang kasi minsan lang kaming lumalabas. Minsan lang kami pumupunta sa syudad. Mahirap kasi yung lumaki ka sa bukid. Shout out kay Ma'am Jenny Rose. Magandang gabi Ma'am Jenny Rose. Kumusta na po pala kayo? Kumusta na ang pakiramdam ninyo ngayon? Ano pa ba? Natatakot pa rin ba sa mga ulah? Or unti-unti ng kinakalimutan ang bakas or yung sugat na dulot ng mga online lending app? Shoutout kay Shirley Diasis. Nakailang ula po kayo Ma'am Shirley. So ang tanging magagawa nyo lang kung wala na talaga kayong pambayad ay i-apply ang Didmatology. Alam nyo ba kung paano i-apply yung Didmatology? Shoutout sa ating 8 viewers. Kinalimutan na nila ako dahil po absent po ako ng 2 araw. 2 araw po absent si ako. Kasi ako nag out of town, may pinapamili lang, may may pakiusap yung aking anak.
dahil matagal na din kami hindi nag-out of town. Magsi 6 months na, medyo matagal-tagal na din. Grabe, no? Natiis namin mag 6 months bago mag out of town. Tiniis dahil walang budget. Nag-iipon pa kasi. Ipon journey. Shoutout kay Main Liman. Magandang gabi, sir. Kumusta Main Liman? Umuulan na ba? May bagyong pumasok sa PAR ngayon, di ba? Oh, mayroong bagyo. Ayan, kalimutan ko yung pangalan. Dito sa amin, umaambon lang. Wala pang malakas na ulan. Ako po, sinave ko yung mga sobrang makaharas na ko. Pero kailangan mo i-save yan. Pero, in case of emergency. Oh, pero sa ngayon, pag wala ka ng pambayad, nako, deadma mo na lang. Guys, please follow our official Facebook page, Usapang Loan. Ayan. Para po may update kayo about sa mga ula. At lalo na kung wala po akong live. So, by next week, Huwebes, wala na akong live. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. So, 4 days, 5 days. Pagka Lunes na po tayo magkita-kits. Kailan ba yan? So, 30, wala na akong live. 30, 31, 1, 2, sa 3 na po tayo, Monday. Saka pa tayo magkita-kits. Dahil na naman kami. Hindi kami mag-out of town, pero may event kaming aatinan. May mga importanteng lakad. Yes, pag yung payslip, tapos may contact number, pwede pong tawagan nila. Kaya, mas mabuti po na puntahan ninyo ang inyong SR or sabihin nyo po sa inyong boss para hindi po sila magulantang. Kasi pag nag-umpisa na pong mamamahiya yung mga ula collectors, tuloy-tuloy na talaga yan. Sisirain talaga nila ang iyong pagkatao. Shout out Mimi. Kumusta na Mimi? So again, huwag kalimutan pong i-like ang ating Facebook page. At don't forget to like our live. Yan po, ganun po kalupit yung mga ula collectors. Malaki kasi yung commission na makukuha nila. Pag halimbawa na napuwersa nila kayo magbayad, malaki ang makukuha nila. Kaya gagawin nila ang lahat. Mapauo lang kayo or mapasunod lang kayo sa gusto nila. Ako po sa may pera. Nako, may pera is po yan. Loan shark din yan. Manood kayo ng aking mga video, punta po kayo sa aking playlist. Malaking tulong po ang panonood ng aking mga video. Promise.
mayroon kayong matutunan, and then babalik unti-unti ang inyong lakas ng loob. Gawin niyo po yan bago kayo matulog ng gabi. O mamaya, pag natapos na kayo sa mga gawaing bahay, before kayo matulog, gawin niyo po yun. Punta kayo sa aking playlist at manood or makinig kayo sa aking mga payo. Mahal ko, self ko. Kumusta na po kayo? Ma'am Mimi, kumusta na din po pala kayo? Doon na lang kayo sa aking playlist. Salamat ha, salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikinig ng ating mga payo. Kahit wala ako, kahit naman magre-replay kayo ng aking mga live, marami kayong matutunan at sigurado din po na kayo makaka-move on. Laban lang. Dapat nyo pong tulungan ang inyong sarili kasi at the end of the day, kayo din naman ang magdidesisyon kung ano po ang dapat ninyong gawin. Hanggang payo lang kami, pero kayo talaga ang gagawa ng desisyon. Kung hindi nyo po sundin ang aming mga payo, walang mangyayari sa inyo. Kaya kailangan talagang patuloy na makikinig at manood ng ating mga video. Hello, hello! Shoutout po sa ating Bliss Giver member. Maraming salamat po, Ma'am Lizzie at 08. Salamat, ikaw ang unang pumasok ngayon. Ang ating mga Bliss Giver member, baka nagtampo dahil 2 araw ko hindi sinipot. Hindi ko sinipot ang aking mga Bliss Giver member. Bigyan nyo naman din akong time makapag-unwind man lang. Unwind. Pangmayaman lang yung unwind. Di makapag-gala man lang. Gala paminsan-minsan. Para din po hindi tayo ma-burn out. Kasi pag nagiging routine na yung routine na yung ginagawa araw-araw, makaka-burn out siya. So, kailangan din po nating unwind kung mayaman. Mahirap, gala lang. Magpapa-aircon lang naman sa mga malls. So, nagstay po kami ng halos lumabas, anong oras na kami lumabas ng mall? Mga 7 hours kami sa mall sa SM City, Davao. Parang taga-bundok lang eh. Manonood pa nga kami sana ng sine. Gusto kong mapanood. Mayroon kasing palabas na Garfield 2 ata. Garfield the movie 2. Paborito ko kasi yung Garfield. Umayaw yung kasama kong dalawa.
Gusto maggala. Tapos nag-ano kami, night market kami. Ayun, nag-night market kami. Kinabukasan, sumama yung tiyan. Ay, nako, hindi sanay sa mga pagkain ganun. Kaya, relax din. Matagal na din po ako na hindi although ako mismo, madalas ako nagpupunta ng Davao City. Pero itong yung anak ko, bata pa lang siya, mga pa lang, mga 4 or 5 years old pa lang siya nagpunta doon. Kaya dinala ko siya uli. Wala na kasing pasok. Ayan, na-scam na naman ako. Na-scam ako ng aking anak. Na siya 11 years old na siya, pero Toy Kingdom pa rin ang inaatupag. Asa na kaya sila Ma'am Ating, sila Ma'am Cream Puff TV, Ma'am Bell, sino pa ba? Sila Papa Hams. Hello. Alam ko magre-replay din 'yun. So shout out na lang nila Mami Isel. Asa na kaya sila? Nung nakaraan ata, nung on the way kami for papuntang Davao City ay si Mami Isel ay nakausap ko saglit. Nagpunta din ako ng 2 cooperative. Mayroon po akong appointment sa kanila. At yun na nga, mayroon tayong natanggap na mga token at mga kung ano-ano pa. So, mayroon na ba kayong nakitang magandang cooperative dyan sa lugar ninyo para if in case mayroon po kayong emergency, hindi na po kayo mahihirapan at mapupunta sa mga ulala. Ang aga kong inaantok. Actually, hindi pa talaga ako nakabawi sa tulog. So, nung gala kami, late na kami natulog. Tapos ang aga namin gumising dahil mayroon po akong appointment with isang sikat na cooperative. Yung CEO kasi nila ay makikipag-meet sa akin. So, first time ko yung makipag-meet ng isang CEO sa isang napakalaking bilyonaryong cooperative. 8 years old kasi siya nung February. 11 years old siya nung February 1. Wala na, binata na yung sa akin. Hindi na nga pwedeng i-kiss mo siya. Pero okay lang sa kanya, siya ang mag-kiss sa amin. Pero pag kami ang mag-kiss sa kanya, pag maraming tao, nahihiya siya. Pero hindi naman siya mahihiya i-kiss kami. Lalo na pag may hihingin, doon sa kahit nasa mall kami, lalo na pag hindi ko bibilhin yung gusto niya, anak ko. Alam kasi niya yung kiliti ng kaniyang papa. Once na napahiya na kayo at sobra na po ang ginagawa nilang pananakot, you have the right na. Ako pang magbibigay ng right. Di, nasa inyo po yan. Pabor ako sa inyo kung hindi niyo siya babayaran once na hinaharas kayo at tinatakot. Pero kung wala naman silang ginagawang ganon, kundi magre-remind lang ng iyong loan, so bakit nyo po tatakbuhan? Pues for the meantime na wala pang pambayad, maaaring i-ignore nyo muna. Pero once na nakaluwag-luwag kayo, balikan nyo po yung mga inutangan ninyo.
Kawawa din sila. Kawawa. Kawawa ba yun? Kawawa ba yung mga nanghaharas at nananakot? Hindi naman siguro. Shoutout sa ating 11 viewers. Speaking of Papa Hams, shout out po sa ating another Bliss Giver member. Maraming salamat po. Welcome sa ating live ngayong gabi. More blessings po sa inyo, Papa Hams, Ma'am Lacey, and 08. More blessings sa ating mga Bliss Giver member. Shout out po kay Ma'am Jolie Alipio. Good evening, sir. Yes po, dahil dala po ng pangangailangan, napautang ako sa mga ola, dumating yung time na tinanong ko sarili ko, bakit ako nakapag-loan sa kanila? So, actually, wala po kasi tayong idea kung anong mangyayari or ano bang mayroon dyan sa mga ula, kasi hindi niya tinapanood yung mga reviews ni Usapang Loan at Online Lending. Kasi kung napanood lang po ninyo, hindi na talaga kayo tutuloy sa pangungutang, dahil doon sa mga reviews ko sa kanila ay klarong-klaro na sila po ay loan shark at data privacy violators. Sa lahat ng mga online lending app, puwera lang sa dalawa, ang Tala at saka Bill Ace, and the rest ay loan shark na po. Shout out po sa ating pangatlong Bliss Giver member. Walang iba si Ma'am Cream Puff TV. Magandang gabi. Welcome po sa ating live. Ma'am Cream Puff TV, kumusta po ngayon? Kumusta ang order natin ngayon? Maulan na ba dyan sa inyong mga lugar? Dahil po papasok na daw ang bagyo. Kauna-unahang bagyo sa taong 2024. Yun yung sabi sa Pag-asa. Si Mimi naman, kapag down po ako, naisip ko mag-browse sa channel mo. Then, pinapakinggan ko sa aking headset anywhere. Akala nila naka-radio ako lagi. Ginawa ko na MP3 ang channel ni Sir. Para kang si Papa Hams. Ginawa niya Spotify yung aking mga video. Yun nga ang sabi, marami na po tayong narinig na kumakalma daw sila pag nakikinig sa ating mga video, which is hindi ko po inakala na yun po yung hatid ng ating mga video. Tumawa si Papa Hams kasi si Papa Hams ganun din eh. Actually guys, sa lahat ng mga naka-move on, ang ginawa lang nila para po sila makamove on at mapabilis yung proseso ay nanonood at nakikinig ng aking mga video. Unti-unti nang bumabalik. Ano bang mayroon sa aking aking mga radio, ang aking mga mga live audio. So basta kayo na po ang bahala. Kanina sir, lakas ulan po dito sa amin. Saan yung province niyo, Ma'am Lizzie? Si Sir Papa Hams kasi nasa Cavite. Tapos taga Valenzuela ata sila. Ma'am Cream Puff, saan yung province mo, Ma'am Cream Puff? Sa ka, 'di ba? Ay si Ma'am Bill yung Ma'am Bill nasa NCR lang yun eh. Laguna. Laguna ata si Ma'am Bill. Ako po ilang beses na niloko ng mag-text, magbayad daw ng advance. Huwag po kayo maniwala dyan sa mga discount, mga advance na yan. Kasi, mga din po yan, mga ways or mga method or paraan ng mga ula collectors para kunwari, mapuwersa kayo magbayad. Magbigay ng discount, burahin daw yung account mo, pero hindi totoo yan. Scam pa rin yan. May sabuatan yung mga ula collectors at yung mga tumatawag sa inyo. Wala po mangyayari, hindi po mawawala yung inyong loan balance. Rizal. Ang daming magandang pasyalan dyan sa Rizal. Ang daming pasyalan. Mayroon kasi akong mga kasamaan sa trabaho dati sa Saudi. Taga Rizal. Anguno, Rizal. Mayroon ding mga taga Bataan.
Pero kahit papaano no, ngayong araw ay hindi na po sobrang init kagaya ng mga nakaraan. Kahit dito sa amin, umaambon kaya hindi na masyadong ah, mainit. Wag lang sana ano kasi hindi pa tapos yung pinagawa kong parang bubong ba yun? Dito sa harap kasi namin na which is maybe soon magiging parking kung makakabili na ako ng ano hindi ko pa alam ano mabibili basta pwedeng ma-parking pwede na motor meron naman ako motor dalawa pero yung sasakyan wala pa medyo nabawasan ang init Taurus bakit binura mo Taurus Calabarzon yes Calabarzon Sadik Iowa Sadik opo sir dami dito sa amin overlooking view yun nga mayroon akong kaibigan din na nagpupunta dyan ay nakaw darating ang point na na puro gala na lang tayo kaya nga ako ngayon ay sobrang nagtatanim para pagdating ng araw gusto ko harvest na hindi na uli magtatanim although yung business ko naman in the long run makakasurvive pa rin naman dahil need siya ng mga tao shoutout sa ating 14 viewers at please huwag kalimutan pong i-like ang ating live paborito din po namin ng Garfield buong family si Mr. Di ba na yan may dalawang Garfield na movie yung Garfield na unang labas na Garfield ilang beses ko kaya pinapanood yung isang Garfield din yung yung Garfield na kasi makulit yung yung unang Garfield makulit yung pangalawa Pilyo yun itong I think pangatlo na itong Garfield ewan ko lang kung ayaw nilang ayaw nila manood ng sine dahil gusto nila mamili sabi ko kung wala akong credit card hindi tayo makakabili hindi sayang din kasi magka-cash ka ang laki ang ang kagandahan sa mga ngayon mga malls ngayon may mga promo sila sa halimbawa yung pina-shopping namin o 3 months installment 0% interest di ba ang ganda at least hindi mabigat kano din ba yung namin mga shopping kunwari tapos nagpa-check ako ng mata kasi medyo na siya masakit minsan malabo kailangan na pala din magpalit ng salamin so ayun nagpunta kami ng Ideal Vision nako sobrang mahal first time kong pumunta sa Ideal Vision noong 2019 bago ako lumuwas ng Maynila so hindi pa ganun ka mahal kasi yung frame na binili ko that time is nasa nasa 6 plus pa lang ngayon although 6 plus 7 plus lang siya yung frame pero doon ako sa glass yung glass mismo imaginein mo umabot na ng 30 plus tapos dalawa kami ni Mrs. 50 plus buti nag-promo sila na 9 months to pay 0% interest good thing dala ko yung aking BPI credit card so nakapag-avail kami 9 months tapos yung isa naman pinag-shopping namin mga mga damit mga sapatos mga kung ano-anong anik-anik 3 months to pay
Cream Puff TV, maulan na din sa amin. Parang bumagyo kanina, timing kagagaling lang sa trangkaso, maulan na. So ngayon po ay ano na, mamimi. Mayroon daw kasing bagyo na pumasok sa PAR. So apektado po ang buong bansa. Mayroong mga areas na po na malakas ang ulan. Pero dito sa amin, ano pa lang siya. Ambon pa lang, ambon. Makulimlim. Shoutout kay Jodeline Baclado. Magandang gabi po. Shoutout sa ating 9 viewers. Please, huwag kalimutan pong i-like po ang ating live. Actually guys, no, share ko lang sa inyo ha. I remember na parang namimili kami na ganun kalaki. 2019 pa lang. 2019. Ngayon lang na parang naulit na medyo malaki-laki yung namin nagasto sa shopping. Pero matagal na din po kasi kaming hindi nag-shopping. Namimili pa minsan-minsan pero mga importanteng bagay. Yeah. Din po, kailangan din po nating magparaya para lang maging masaya yung pamilya mo. Although ako naman ang nagkontrol lahat. Pero yung asawa, anak ko, minsan lang kasi din yan sila basta Tagalog yun. Sa Bisaya kasi namamaraig, nakisuyo, nakiusap, anong tawag yun? Tala user since 2022. By the way guys, I'm a member of Tala since 2017. 2017 pa po ako nagtala. I stopped using Tala noong 2018 po ako nag-stop. Na yun, mga last quarter of 2018. Last quarter 2018. Pero that time kasi 2017 up to 2018, ang maximum po nilang binibigay is 10,000 lang. Kahit good peer ka, kahit binayaran mo siya nang wala pa sa due date. Halimbawa, ang monthly ang pinili mo, hindi yung weekly, pa din, 10,000 pa din, hindi sila nag-i-increase. Pero good thing ngayon, aabot ka na ng 25,000. Basta good peer ka. Ang kagandahan dyan sa Tala, pag nagbayad ka ng kahit 100 or 200 pesos, ibabawas talaga nila doon sa loan balance mo. And then, pag late ka ng due date, isang beses lang po sila nagpatong ng interest at processing, interest at penalty na napakababa lang, sobrang baba. Then siguro kahit ilang buwan, abot pa siguro ng isang taon na hindi mo siya mabayaran, wala na siyang mga penalty, which is very anong tawag dito, ano bang correct term? Basta mayroong correct term. Di ba? Dahil hirap ka na nga magbayad, dapat hindi na siya dadagdagan. Pero yung mga loan shark, nahirapan ka na magbayad, mas lalo silang atat na magdagdag araw-araw ng penalty at saka interest. Yun yung kaibahan. Kaya ang pangit talaga ng mga loan shark na ula. Anong kaya pala di kami ready? Ano yun, mamimi? Ganda na daw talaga ngayon, sir. Ganda na daw ng Tala ngayon, sir. Hindi na ako umulit sa Tala. Mayroon pa akong account, buhay pa yung account ko sa Tala. Actually, mayroon po akong I think mga almost 5,000 na referral bonus. Referral bonus ba yan? Referral fund? Ano ba yan? Basta nakuha ko yan sa mga ko. Ang Tala kasi hindi siya pwedeng ma-withdraw yung ni-refer mo. Ang dami ko kasing ni-refer dahil nga mayroon akong video dito sa YouTube. Dito sa Usapang Loan at Online Lending na pag may nag-join under my referral code, makakatanggap ako ng 200. Ayun, naipon. Pero wala na akong balak mangutang.
Si Bill Ace, hindi ko siya sinubukan, hindi ko siya tinry. Kasi di ba si Bill Ace kailangan ng kailangan ng card ba 'yon? Card, debit card or credit card. Natatakot ako maglagay ng aking debit card at credit card, baka ma-compromise. Tsaka ano pong gagawin ko na hindi ko naman siya magagamit dahil mayroon po akong credit card. Ang aking credit card ginagamit ko siya paminsan-minsan. Ano pala, sa business ko, one of my business is yung groceries. Doon sa supplier ko, ang pinagbabayad ko ay credit card. Kapag mag-partial ka, kahit magkano, makikita sa app mo na nabawasan siya. Kaya ako dahan-dahan kung binayaran ang tala para pagdating sa due, maliit na lang. Yes, tama po yan. Yun yung kagandahan. Alam niyo guys, ang tala hindi lang po sa Pilipinas. Mayroong tala Kenya, mayroong tala Mexico, mayroong talang US. Sa US kasi, mayroon sila sa US. I think sa US talaga sila nag-originate. Kaya maganda ang tala. Kaya malaking na siya, malaking company na pasok na siya sa Nasdaq ata. Mayroon na siyang stocks sa Nasdaq. Mayroon nga silang I think award ba 'yun? Tapos ang mga total number of downloads ng nilang app ay sobrang dami na. Check natin ha, ilan na ba ang nag-download. Kaya okay lang po sa akin na ang tala magpalabas sila ng napakagandang mga ngayon, mga advertisement dahil okay naman talaga sila. So sa ngayon, ang kanilang total number of downloads sa kanilang app ay nasa 10 million. 10 million total number of downloads. Yes. At hindi lang po siya sa Pilipinas lang. Sobrang bait. Ano yan, di ba? Ma-chat niyo po sila sa app. Pwede niyo pong i-chat sa app. Very understanding at sila mismo ang tutulong sa iyo paano mo mabayaran. Hindi ka nila pipiliting magbayad na wala ka ng pambayad. Angie Lisbo. Good evening po. Paano kaya ma-approve sa Bill Ace kahit wala pang payslip? Laging reject po kasi ako. No idea din po ako. Sino bang may Bill Ace? Madali lang ba kayo na-approve? Ako hindi ko po nasubukan eh. Tala lang ako. Tala. Yun ang kagandahan sa tala. 'Di ba? Ano lang din, pag-reloan ang bilis. Pag-reloan ang bilis. Tapos yung mga nila, ako kasi dati sa tala, umutang ako sa tala, ang disbursement method ko na pinipili ay coins.ph. Papasok siya, wala pang isang minuto na sa aking coins.ph na. Nagbabayad ko coins.ph din kasi free lang. Kung sa 7-Eleven kasi mayroong 15 ba yun? 25. Mayroon silang service fee. Pero unang approve ko kay tala 1,000 lang. 1,000 tapos hindi gaya ngayon na mabilis. Dati I think mga nasa 48 to 72 hours ang evaluation. Waiting time niya. Ngayon, ang bilis na, di ba? Sa Bill Ace po kasi sa Lazada noon, nag-uumpisa toke, pwedeng pambili. Pero not, So, ang pan-checkout mo sa Lazada, ang ginamit mo is yung Bill Ace. Di ba, kailangan pang i-connect, mag-link ka ng card sa iyong Bill Ace?
Hindi siya pwedeng walang card. Ano? Ang mayroong card pala, ang kailangan ng card yung Atomy. Atomy ata. Atomy PH. Yun yung kailangan ng card. Mali pala ako. Hindi talaga ako gumamit ng Bill Ace kasi 'di ba ang umpisa niyan kailangan ipambayad mo muna. Pambayad mo. Hindi naman kasi ako mahilig mag shopping, mag check out. And then sa kasi sa Shopee, mayroon po akong anong tawag dito, SPayLater. Dahil yung isa pa, ano pa yung isa? Ang laki ng aking mga credit limit pero hindi ko na siya ginagamit. Hindi na rin ako nag-o-order sa sa Shopee. Sa TikTok po ako nag-o-order. At mostly, unlike before na halos araw-araw mayroon pong dumadating na parcel, ngayon siguro sa isang buwan, may mga buwan na wala na talaga kaming order online. Kasi ang gusto ko, hanapin ko siya sa over the counter. Dahil ang pinagbabayad ko ay ang aking credit card para maka-earn ako ng points. Ayaw ko kasing gamitin ang credit card sa mga online transaction. Baka ma-compromise. Puwera na lang kung mga hotel booking at saka ano ba 'yun? Pero yung sa mga Lazada, Shopee, wala na. Mas okay ako sa debit card kaysa credit card. Hello, Ma'am Yancy. Magandang gabi, Ma'am Yancy. Kumusta na po? Si Ma'am Yancy din pala, kung mapapansin nyo, ay kulay blue ba sa inyo? Isa din po siya sa mga matagal na nating mga natulungan. I think kabats nila Mami Isel. Yan, si Ma'am Yancy. Mga kabats nila Mami Isel. Ang ula ko dati ay tala. Nagtala ako, tapos Kaswagon, nawala na kasi yung Kaswagon. Ewan ko kung ano nang pinalit nila. Pero duda ako, tinago nila yung Kaswagon pero nagpalabas sila ng bagong app. Then OLP, Online Loans Pilipinas. Ang last kong nautangan Online Loans Pilipinas, last payment ko ay 2019, mga 2019. First quarter ng 2019. Siya yung pinaka-last kong inutangan. Nung napaisip ako, bakit matagal na akong nag-business pero wala po akong naipon. And then yun, nasilip ko na malaki na pala ang naiambag ko sa pamunuan ng Online Loans Pilipinas na ang dating pangalan ay Mula Lending. So nung umutang pa po ako is Mula Lending siya. Nagpalit po siya ng pangalan mga 2020. Then sumunod din po si Digido na dating pangalan ay Robocas. Yan sila mga yan. Happy to be back po. Welcome back, Ma'am Yancy. Sir, active po ulit sila sa pag-email ngayon. Tahimik na yan sila pero balik. Hindi talaga sila mawawala. Hindi yan mawawala. Hindi lang po ikaw nag-iisa, Ma'am Yancy. Ang dami pa po. More than 2 years na po silang nanahimik. Tapos biglang mayroon na namang nag-i-email. Kaya mas the best pa rin na hindi na gamitin yung email para wala ka ng balita. At the same time yung yung SIM card mo ay palitan na din para wala na. Hindi ka na ma-istorbo nila. Hindi kasi yan sila hihinto hanggang sa dulo ng walang hanggan. Buti pa yung mga ula collector, may forever. 'Di ba? Naranasan nyo ba maharas? Ako hindi. Binayaran ko sila lahat. Masakit sa kalooban pero binayaran ko sila lahat. Dahil hindi po ako nagtapal system. Yun yung
Yun yung ah, best na nagawa ko. Hindi po ako nagtapal system. Pero ang dami pong nabiktima sa tapal system. Dahil siguro nahihirapan sa pambayad at wala nang mahagilap na maaaring mapagkukunan ng pambayad. Ako kasi, kaya ako umutang sa ULA, ginamit ko siya sa negosyo. Kahit papaano kumikita naman siya. Kumikita talaga siya. Ang problema lang, parang nag-break even siya doon sa interest ng mga ULA na nautangan ko. Sa ano lang naman ako pinakamalaki kong utang ay yung sa Online Loans Pilipinas dahil 20,000 po ang binigay nilang approval sa akin at ano yun? I think mga almost 1 year. Almost 1 year. Tapos, 'di ba 30 days naman 'yan sila. 30 days kasi ang Online Loans Pilipinas. Kaya hindi dumating sa point na maharas ako. Pero nakaranas ako ng maharas dahil mayroon pong hindi naman siya haras. Makulit lang sa tawag. Mayroong isang ULA na napautang lang ako dahil kumuha sila ng services sa akin na para i-promote sila. Hindi sila that time mga first quarter of 2018, hindi pa common that time ang panghaharas. Pero yung pagtawag common na 'yon. So hindi daw ako kailangan magbayad dahil doon na nga ibabawas yung yung bayad nila sa akin. Oy, nagtaka ako bakit pagkalagpas ng aking due date, hindi nag-automatic hindi nag-automatic parang nag-zero. So, ang daming tumatawag na mga number, hindi Pilipinas, ibang number, Hong Kong, Singapore, yun yung mga nila. Doon ko nalalaman na yung mga ginagamit para nila ay hindi siya totoong tao ang nagtawag. Dahil ang advice sa akin, para daw hindi siya makulit, kailangan kong sagutin. Kasi kung hindi ko daw sagutin, i-accept ko tapos wala na, ibaba mo na din para lang ma-acknowledge na mayroong sumagot. Kasi kung wala daw, magkulit siya. Tawag siya ng tawag hanggang mayroong sasagot. So, yun. Pero ngayon kasi nakakuha sila din ng mga system or software under sa VoIP na pwede siyang magpalit ng halos more than 200 na cellphone numbers every day, Philippine numbers. Yun yung Kaya huwag kayong umasa na mawawala yung mangungulit sa inyo, maningil sa inyo kahit 2 years, 3 years pa. Pwera na lang kung sumabog yung system. Pero kasi marami na po silang ginagawang backup. Ang backup po naka iCloud. So kahit masira yung system or makuha ng mga authority, hindi pa rin magsha-shutdown ang system nila. One example ay yung na-raid ang yung 4 na ULA, Bali Loan, Wopera, Limon Loan. Ano pa yung isa? 'Di ba 4 'yon? 'Di ba nakita niyo sa video na kinuha ang system nila? Dinakip nga sila lahat. Pero bakit mayroon pa hindi nahinto yung paniningil? Wala talaga, hindi nahihinto. At saka yung papautang. So ibig sabihin, yung record natin once na papasok sa system nila, mag-spread out na po 'yan. Mag-spread out po 'yan sa mga backup nila. At yung backup nila ay nasa iba-ibang bansa 'yan. Mayroon kasing mga system backup nasa Singapore, mayroong sa China. Kaya mas mabuti talagang huwag na gamitin ang email at saka yung number.
Shoutout kay Ilna Alcantara. Hello, magandang gabi. Yun naman ang ina-advise ko noon pa. So, expect the worst kung hindi kayo magpalit ng number or hindi kayo magpalit ng email kahit na umabot pa kayo ng 10 years, tumanda na lang siguro kayo, maniningil pa rin yan sila. Nagsimula pa lang, bayaran mo na at huwag ka nang umulit pa. Masisira ang buhay mo. Angie Lisbo. Promise, masisira talaga. Kaya, habang maaga pa, stop it. Stop. Bayaran mo po ang iyong utang. Kalimutan ang ula. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, guys, it's already 1 hour. 1 hour na po. 1 hour na po tayo. So maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits na lang po tayo bukas. Ang ating oras po mag-uumpisa alas 8. Kaya siguro hindi ko kasi napansin na alas 9 na pala. Sarap kasi ng kwentuhan sa pagkain namin. Kaya pag lingon ko sa relo, na pala, alas 9 na. So dapat po alas 8 po tayo mag-uumpisa. Anyway, thank you very much po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking live ngayon. At pasensya na po na nawala po ako ng 2 araw dahil po yun na nga, nabanggit ko na kanina. Sa mga late at bago pang pumasok, please i-replay nyo na lang ang video na to. Sa mga bagong biktima, maglaan po kayo ng oras manood at makinig ng aking mga video doon sa aking playlist. Malaking tulong yon at matutulungan talaga kayo magkaroon ng idea kung paano po paano makalaban dyan sa mga ginagawa ng mga ula, lalo na sa panghaharas at pananakot.
Salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Ma'am Yancy. Thank you very much. Maraming salamat. Papa Hams, Mainly Man, thank you. Ma'am Creampop TV, Ma'am Lizzie, maraming salamat. So mag-ingat po kayo palagi. Good night na po everyone. God bless us all. See you again tomorrow, alas 8 ng gabi. Paalam. Good night everyone. Salamat Ma'am Yancy ha. See you again. Salamat Papa Hams. Thank you very much Sir Papa Hams. Ma'am Creampop TV, Ma'am Lizzie, thank you. But ang aga kong inantok. God bless po sa lahat. Mahal ko self ko. Maraming salamat din po. Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. Ngayon po pag-usapan natin ang tungkol po sa demand letter. Ang demand letter ay isa din ito sa mga pananakot ng mga online lending collectors. Makakatanggap kayo ng text, email at nagsasabi na ito ay demand letter na pananakot nila para kayo ay magbayad sa kanila ng inyong mga utang. Ang tanong dyan, totoo ba ang demand letter? Yes, ang demand letter po, totoo po yan. Isa po itong notice para sa isang recipient or isang may utang, obligasyon sa isang company para mapaabot sa isang tao o individual na bayaran na yung obligasyon niya sa kanila. Paano ba natin malalaman na legit ang isang demand letter? Ang demand letter po ay hindi po pwede ipapadaan sa text messages or sa email. Ang demand letter ay kailangan po nakadaan or dumaan sa post office na dapat mayroon pong registry receipt or yung pinadala mo ito via registered mail and then mayroon din itong return card or postpaid envelope. So yan po ang totoong demand letter or legit na demand letter. Yung mga pananakot sa ula na ginagamit ang text at ang email, hindi po totoo yan. Hindi po yan legal or hindi po yan legit. Ang demand letter ay ginagamit at nagmumula sa law firm na kung saan yung isang company or lending company ay connected at ang bawat demand letter ay mayroon pong kaakibat na bayad. Medyo may kamahalan ang demand letter. So nagbabayad po sila ng abogado sa pagpapadala ng demand letter. Nagbabayad din po sa pagpadala ng sulat sa post office. Tapos ang utang mo lang ay 3,000. Wala pa sa abogado yan. Kaya yung demand letter sa mga online lending app, kung i-analyze mo, hindi po talaga totoo yan. Kasi may bayad ang bawat demand letter at saka pagpadala dito. Tapos ang utang mo lang sa online lending app ay 1,000 or 2,000. Di ba? Kahit na 1,000, 2,000, nakakatanggap ka pa rin ng mga ganyang mga pananakot na demand letter. Para saan yun? Mas malaki pang gagastusin nila kung totoo man. Kung totoo man yung sinasabi nila na demand letter, mas malaki pang gagastusin nila kay doon sa inutang mong pera sa kanila. So, hindi mo talaga dapat maisip natin na pawang pananakot lang talaga ang ginagawa ng online lending collectors. Dahil nasa virtual sila, wala silang mukha. O nagtatago sila sa likod ng mga boses at sa likod ng mga text at email. Kaya lakas ng loob nilang makapagpanakot, makapagbanta, makapangharas. Kaya huwag kayong huwag kayong maniwala agad. Ang demand letter po ay isa po itong proof na kailangan kapag ikaw ay nag-file ng small claim case sa court. So hindi ka makapag-file ng small claim case sa court kung wala kang proof na nagpapadala ka ng demand letter sa recipient or yung taong umutang. So ang isa sa mga proof na kailangan ng court ay dapat mayroon kang
resibo na registered mail na nagpadala ka ng demand letter sa isang tao. Kapag wala yon, hindi po pwede yon. Kaya dapat talaga may proof na nagpadala ka, may resibo mula sa post office para makapagsampa ka ng small claim case. So yung yung mga babayaran dapat sana sa pagbuo o paggawa ng demand letter at pagpapadala dito, malaki na. So paano ang gagastusin ni online lending app? So hindi talaga nila kaya yan. Siguradong maaga pa lang magsasara na sila. Sa dami ba naman na hindi nagbayad? Oo, sa dami na hindi nagbayad, sa dami na papadala nilang demand letter, wala. Puro demand letter na lang magagawa nila, wala na silang mapapautang, wala na silang mapapaikot. Kaya kahit ano na lang pumapasok sa utak ng mga online lending collectors para lang matakot kayo, mapuwersa kayo para magbayad ng inyong mga utang. Pero ngayon, huwag kayong maniwala dahil lumakas lang talaga ang loob nila dahil hindi natin sila kilala. Wala tayong picture sa kanilang mukha kung sino yung mga nasa likuran. At ang masaklap dyan, gumagamit sila ng mga pangalan ng mga abogado na yung mga abogado na yun ay wala din kaalam-alam na yung pangalan pala nila ay ginagamit din sa mga online lending app. Ilang beses na po yan nangyayari na marami pong mga abogado na nagpapaliwanag na hindi po sila konektado sa kahit anong online lending app. So ganyan po mga estilo ng mga online lending collectors, kung sino-sino na lang mga pangalan ng mga abogado. Yung iba dyan, gawa-gawa lang nila na pangalan ng abogado na wala namang katotohanan, hindi naman totoo na abogado. Walang pangalan na nag-exist na gano'n. So yan po ang mga palaging ginagawa nila. Tatakutin tayo para makapagbayad tayo ng ating utang. So kung wala kang pambayad, at ease, antayin mo na magkapera ka para makapagbayad ka sa kanila. Basta huwag mo kalimutan na ang utang ay dapat talagang bayaran. Pero yung way ng paniningil ng mga online lending app na puwersahin ka at haharasin ka ay hindi talaga siya makatao. So yun lang po, sana po ay naliwanagan din namin kayo. At sa mga mayroong mga suggestion, mga violent reaction o kung ano pang mga comment, i-comment nyo lang dito sa video na to o sa kahit saang video namin dito sa Usapang Loan at Online Lending. At sigurado kayo mababasa namin yan at gagawa namin ng video din kung kailangan para masagot yan. So again, don't forget to subscribe and hit the notification bell kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. At kung nagustuhan niyo ang video na to, please like and share na lang po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam po. See you around.